Mga kapuso, nakasailalim po sa state of calamity ang buong Batangas sa province dahil po sa tindi ng pinsalang iniwan ng Bagyong Christine. Narito po tayo ngayon sa Barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas, kung saan trahedya po ang inabot ng Purok B matapos nga pong gumuho ang lupa at matabunan ng lupa ang maraming mga residente rito noong Huwebes ng hapon. Nasa 20 na po ang kinumpirmang patay sa naturang landslide ayon sa lokal na pamahalaan. 5 po ang matatanda at 15 rito ay mga bata. Kabilang dyan ang huling na-recover kahapon na 2 taong gulang na batang babae. Sa ngayon po, kasalukuyang nakaburol po ang 20 mga labi dito po sa covered court ng Barangay Sampaloc. At sa punto pong ito ay kukumustahin po natin ang ilan sa mga namatayan dahil nga po sa naturang landslide. Makakausap po natin si Ginoong Reynaldo de Jucos. 6 po niyang mga kaanak ang nasawi sa naturang landslide, kabilang po ang kanyang asawa at 5 mga anak. Tatanong ko lang po, Ginoong Reynaldo, nasaan po kayo nung mga panahon na yon, nung mangyari ang trahedya nung Huwebes ng hapon? Nasa laot po kami noon, nung nangyari yon. Kumusta po ang lagay ng panahon noon? Hindi po kayo kinailangang or hindi pa kayo inabisuhan na kailangang lumikas? Dahil nung mga panahon po na yon, medyo talagang matindi na rin po yung ulan sa mga ibang mga bahagi. Dito po ba? Kumusta yung panahon noon? Dito naman po, hindi naman po gaanong malakas ang hangin, bahagya lang pong pag-ulan. At sinabihan din po kami na kung sino man po may gustong lumikas, maaari na pong lumikas. Bakit niyo po hindi nakita yung need na lumikas? Dahil po sa nakita po namin, wala naman po kaming posibilidad na lumikas dahil hindi naman po masyado sa amin dun malakas ang ng hangin at yung ulan, bahagya lang naman po. Kaya nagkapagpasya po kami na hindi namin kailangan lumikas dahil hindi naman po bahain ang lugar namin na iyon. At sa mga nakaraang mga bagyo rin po, hindi kayo nakakaranas ng mga landslide? Yes po. Marami na pong dumaan po rito ng mga bagyo, tsaka malakas na pagbuhos ng ulan, ngunit hindi pa po kami nakakaranas ng gayon landslide po. So, nung mangyari po yung trahedya, nung Huwebes, kailan po na-recover ang inyo pong mga kaanak at maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung paano na-recover ang bawat isa sa inyong mga kaanak? Yes po. Bali po nung time na yon, nung gumuho po yung lupa, yung landslide na yon, hindi po namin siya sila nakuha, kundi kinabukasan na po namin siya nahukay. Yung mga oras pong iyon, mga bandang 2:00 ng umaga nung landslide, hindi namin siya nakuha. Kinabukasan po namin siya nakuha, mga bandang 10:00 hanggang 12:00 po ng tanghali. Alright. Meron po ba kayong naisip panawagan na tulong at meron po bang sinabi ang lokal na pamahalaan na tulong na ibibigay din po sa inyo? Opo, yung ating pong lokal na pamahalaan, ito pong mga kaskit na to at kung ano pa man po ang aming pangangailangan, sila po ang nag-provide po nito at wala po kaming binayaran kahit isa. Ito po ay libre, binigay po sa amin, pati po yung paglalagyan nila, yung paglilibingan nila. At kung halimbawa naman po, kung sa nais naman po na tulong na hihingi namin, yun lamang po yung tungkol sa financial kung paano po makaka-uwi sa mga probinsya ang aming pong mga kaanak sa ganyong panahon po. Alright. Kami po ay nakikiramay at kaisa niyo po kami sa panalangin para sa mga nasawi niyo pong mga kaanak, Ginoong Reynaldo de Jucos. Salamat po sa pagpapaunlak po ninyo, ha? Ingat po kayo at patuloy kami magdadasal para sa inyo. Ingat po kayo. Salamat po. God bless po. Sa punto pong ito, lumipat naman po tayo kay Ginoong Elmer de Jucos. Siya naman po ay pamangkin naman ni Ginoong Reynaldo de Jucos. So kamag-anak din po siya at si Ginoong Elmer de Jucos naman po ay meron po siyang 2 kaanak na nasawi at katapat lang ang bahay nila. Sir, tatanong ko lang po kung nasan po kayo nung panahon na yon, paano po na-recover ang inyo pong mga kaanak po at ano po ang lagay, paano po kayo nagko-cope ngayon sa sitwasyon? Nang nangyari ho ang landslide, wala po kami dito, nasa trabaho po kami. At nung pag-uwi namin, nakasalubong ko lang yung 2 kong anak na punong-puno ng putik ang kanilang katawan. Nung tinanong ko ang anak ko kung nasa ng kanyang ina at ng kanyang kapatid, natabunan na raw po ng lupa. At saka nagtatakbo na ako kami po sa taas at gusto ko rin makasiguro kung talagang natabunan ng mag-ina po ng lupa.
lupa. Naisalba pa po yung dalawa niyong anak, no? Opo, Nang naisalba po sarili ng niyo rin. sarili kong asawa. Oh, tapos, Magkasama po ano sila nangyari? ng kapitbahay. Tapos ito po ay hinanap po nila. Narinig niyang umiyak. Tapos nung mga alis na po sila, dahil hindi nga sumasagot ang anak ko, bigla akong umiyak. Oo. So, binalikan po niya. Pinalikan po niya para mailigtas niya. Ay kaso nga lang po sa bilis ng pangyayari ay habang inabot niya kami ng aming anak ay bigla na lang huling gumuho ng pangalawang beses na yun na talagang malakas na nakadagan sa kanila yung mga malaking bato at malaking puno. Alright. Kami po ay nakikiramay at kaisa nyo rin po kami sa panalangin, Ginoong Elmer Dijuco, sa nangyari po sa inyo at patuloy din po natin ipapanawagan yung mga pangangailangan pa po na ng inyo pong pamilya at maging ng iba pong mga namatayan. Condolence po. Samantala mga kapuso, dahil nga po sa wala nang madaanan, dulot na mga kapal na putik sa daan, kinailangan din pong idaan sa lawa yung mga na-recover na bangkaya para madala sila sa bayan at patuloy din po yung clearing operations ng DPWH at ng lokal na pamahalaan sa pinangyarihan ng insidente.